the book of Revelation na ang ating pong pinag-aaralan, chapter, ano pong chapter natin pinag-aaralan? Chapter 21, the book of Revelation. Tayo po ay magpasimula sa ating teksto sa loob ng 2 linggo. Ito po ang ating pinag-aaralan. As lolobin po ng Diyos ay ating tatapusin ngayong umaga ang series na ito na ating tinatalakay. Okay? Ating po tatapusin ngayong umaga ang series na ito na ating tinatalakay o pinag-aaralan. Revelation chapter 19 or chapter 21 verses 19 and to the following verses. Ako'y magbabasa sa Lumang Salin sa Tagalog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamutiang sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang kalawa ay sapiro, ang katlo ay calcedonia, ang kaapat ay esmeralda, ang kalima ay sardonia, ang ikaanim ay sardio, ang kapito ay krisolito, ay kawalo ay berilo, ay kasyam ay topasyo, ay kasampu ay krisopasyo, ay kalabing isa ay jacinto, ang kalabing dalawa ay amatista. Ang 12 pintuan ay 12 perlas, at ang bawat pinto ay isang perlas, at ang langsangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag nagbubog. Verse 22, at hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihang sa lahat, ang kordero, ay siyang templo doon. At ang bayan ay hindi nangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya sapagkat naliliwanagan ng kalwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. Talatang 24, ang mga bansa ay lalakad sa pamagitan lang liwanag na ito. At ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa loob niyo. Ang ating pinag-aaralan ay hindi po lingid sa marami sa atin, kayo puman sa kapanapon ng ating mga kapatiran sa kauna-unang pagkakataon. Dahil po sa ating mga kapatid sa kauna-unang pagkakataon ay ating nakasama sa gawain ito. Parang medyo magiging mahirap ang makasunod sa ating kinatalakay kay paman. Sa tulong at patnubay ng Diyos ay amin pong ma-explain ang mga bagay nito sa amin pong pagpunta sa inyong mga lugar sa mga sumusunod na mga araw. Ngayon paman, kayo po ay magsiga sa ating pong pag-aaral. Ang paksa na ating pinag-usapan ay about what? About the bride's traits and the future. Ang katangian ng babaeng pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo at ang hinaharap. Mahalagang paksang ito sapagkat ating malalaman kung ano ang mga katangian ng babaeng pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kapakanan ng ating mga kapatid sa kauna-unang pagkakataon, baka ang iniisip ng ating kapatid, lalo na walang background sa Bible, kapag babaeng pakakasalan ay singular, ang ibig sabihin, akala natin isang babae lamang kanyang pakakasalan. Kapag natin binanggit ang babaeng pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang mga tao na nagsumikap. Sila ay nakay Kristo. Sila ay nagsumikap na magpunyagi sa kanyang kaligtasan. They have worked out their salvation with fear and trembling. Sila ay bumubuo ng mga grupo ng mga tao, regardless of anumang reliyon o anumang kasamaan na kanilang kinabibilangan, okay? As long as they are centered in Christ, as long they are overcoming the world, as long as they are overcoming their self-will, as long they are overcoming sin, okay? In Christ, they belong to this church. Sa iglesia na pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang babaeng ito na kanyang tinutukoy, walang iba kundi ang mga grupo ng mga tao na si Kristo ay nahuhubog sa kanilang mga puso at buhay. Lumalago sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sila ang iglesia na pakakasalan o babaeng pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang babaeng ito na pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo ay may mga katangian. Meron siyang katangian.
Gaya ng mga dalaga ngayon, mga binata, kung meron silang ipinadama ng Diyos sa kanila, ang sa babae o lalaki, meron silang katangian na nakikita ang Diyos at sa inyo o sa kanila na nahuhulog ang kanilang damdamin sa kanila. Gayun din kaparanan, may inahanap na katangian ng Diyos sa kanyang babaeng pakakasalan na kanyang inaasahan na makita sa atin sa pagtunog ng huling trompeta ng Diyos. Okay? Kaya ngayon ay kanyang nililikha ang mga katangian na ito at ating makikita sa mga talata na ating binasa kanina. Okay? Yung mga pundasyon ng syudad, yung mga palamuti ng pundasyon na ito ay sumisimbolo ng mga katangian ng babaeng pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po tayong panahon na pag-isa-isahin ng mga katangian na ito. Ito po yung ating napag-aralan na sa mga nakaraan na Sunday. Kung kayo po interested sa subject na ito, please, paulit-ulit niyo pong pakinggan. Meron po tayong series of tape, meron pong 3 tapes, ito po ang pinakahuli. Kaya ang aking pong payo ay magpa-tape kayo o bumili ng tape kay Brother Raul, Brother Boy, Sister Helen, at pakinggan niyo po muli ang ating napag-aralan. Okay? Kaya, ang mga, lalo po sa verse 19 and verse 20 na sinasabi dito, na ang syudad na ito, ang bagong Jerusalem, na bababa mula sa langit, okay? Ito'y bababa mula sa langit, pagkatapos po ng Battle of Armageddon. Ito pong sequence of events, ito pong sunod-sunod na panahon na mangyayari sa hinarap, okay? Kaya tayo po ay nakakatiyak na ito'y magaganap sapagkat ito'y sinasabi ng kasulatan. Ito'y sinasabi sa lumang tipan at yung mga sinabi ng ating Panginoon ay naganap, walang pagsala. Ang mga bagay na sinasabi tinihula sa Bible, sa Biblia ay magaganap sa hinarap sapagkat ang Diyos mismo ang nagsalita. Tayo nakakatiyak ito'y magaganap sapagkat ito'y naranasan natin. Nakita natin sa kasaysayan na ito'y naganap. Ano pa kaya na ang mga bagay na sinabi ng ating mismong Panginoong Kristo ay magaganap. Kaya ang hinaharap ay magaganap na kanyang sinabi at inihula sa salita. Kaya ang panahon na darating na hinitay natin ay yung huling pagbubuhos ng huling ulan, the latter rain, which is a powerful rain na ibubuhos niya at mararanasan ng mga taong they have the double portion, the latter rain anointing will rest upon these people, a remnant, okay? Yung mga taong nagpunyagi, nagtagumpay sa tatlong aspekto ito na ating binanggit. Sa kasalanan, sa sanglibutan, at sa kanilang sariling kalooban. Okay? Sila makakaranas ng latter rain ito. Pagkatapos ng latter rain, ang susunod na panahon na darating ay ang dakilang kapigatian. At pagkatapos po ng dakilang kapigatian, alam natin ang purpose ng dakilang kapigatian ay para i-purify, para po delisign ang iglesia. Kung titignan niyo po ngayon, ayaw tanggapin ng mga bagay nito, subalit sa liwanag ng kanyang mga salita, kailangan madalisay ang iglesia para sa kanyang pagharap. Kaya sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay walang dungis at walang kapintasan or any such things. Okay? Kaya, after the tribulation, at the last of the sound trumpet, ay magkakaroon po ng first resurrection, ang unang pagbangon mula sa mga patay, tayo po na nabubuhay, we will be changed from corruptible to incorruptible. Okay? Magbabago po ang ating mga katawan. Ngayon, nakikita nyo, ang laman na ito nabubulok, subalit sa pagtunog ng huling trumpeta, God will change. He is going to change this mortal body, this corruptible body, sa body na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? At hindi po lahat ng tumanggap kay Kristo ay maging bahagi ng first resurrection. Yun lamang pong puspos ng kanyang buhay na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang pong puspos ng resurrection life. How can you be changed if you are not filled with His life? Logic lang po yun, no? Okay lang po yun, okay? So, alam natin, kung yung buhay sa Panginoon ay konti lamang, natural lamang, hindi mabago ng buong katawan. It can only be changed if you are filled with His resurrection life. Kaya kailangan natin kainin ang kanyang laman at ang kanyang dugo. Gaya po ng sinasabi ng Matthew 24. Okay? Kaya, after the resurrection, ascension, na tinatawag ngayon ng evangelical churches na rapture. But it is not a secret disappearing. Sinasabi sa Revelation chapter 1, all eyes shall see Him.
Okay? Lahat ng tao makikita ang ating Panginoon sa kanyang pagdating kasama ang kanyang mga binanal. So after the ascension, pagkatapos po bababa tayo dito, we call it the Battle of Armageddon. Dito po mga gaganap ito sa bansang Israel. Doon ang pwersa ni Antikristo, ang pwersa ng Halimaw, the beast, at ang pwersa ng sanglibutan na sumama sa kanya, they will do battle with the Lord at ang kanyang mga saints. Then, after that, bababa po ang syudad na ito na ating pinag-usapan ng bagong Jerusalem. At ito po ay bababa sa mismo sa Israel in Jerusalem. Okay? Paliwanag po ba ang sequence of events? Ito po ay mahalaga. So, ang mga bagay nito na ating pinag-aralan, yung pong mga haspe, bato, mga palamuti ng pundasyon na ito ay kumakatawan. Kumakatawan sa, kumakatawan sa mga katangian na inuhubog ng Diyos sa ating mga pundasyon. Gaya ng courage, gaya ng lakas ng loob, gaya ng patience and trust, okay, etc. So, ating nilalarawan dito ay ang bride. Hindi po itong nalalaman ng maraming mga evangelical. Ang bagay nito, akala nila ito yung mga physical na mga kagamitan, mahalagang bato lamang, subat. Meron itong mga bagay na sinisimbolo ngayon sa ating buhay espiritual. So, we are describing the church here. Ang sinisimbolo po ng mga pundasyon at mga palamuti ay may sari-sari mahalagang bato ng banal na siyudad na ito ay ang mga katangian ng babayang pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 21, ano po sinasabi ng verse 21? Ang 12 pintuan ay 12 perlas. Ang bawat pinto ay isang perlas. Ito po ang pintuan ng siyudad na ito ng bagong Jerusalem. Napag-aralan natin na paano ang isang perlas ay nalilika ng isang pearl oyster, hindi ba? Kapag-aralan natin paano ang pearl oyster o ng isang talaba ay nalilika ang isang perlas. So, this is a graphic picture of our Christian life. Kaya kailangan tayong magtiis para maging, a gateway to God for people. Maging pintuan tayo para sa ibang mga tao ay makalapit sila sa Diyos. Gaya po ang pearl ito, ang pintuan ng siyudad, kaya hindi kaparaanan na tayo na dapat maging perlas. Napag-usapan po namin ilang mga kapatid natin pagkatapos mo sa sermon ng last Sunday, sabi sapagkat pagdating sa bahay, mayroong mga buhangin na nagpas na naman sa kanilang mga kabibe. Nangyari sabi, huwag mong pabayaan yung perlas mo. Hindi ba? Minsan yung mga buhangin ay nagkakaroon ng irritation, di ba? Nagaganap sa isang perlas. At yung buhangin na yan na nagpapasok accidentally sa mga perlas ay nasasaktan, nakakaroon ng irritation ang talaba. Masakit, mahapde. Pero alam natin, yun ang kanyang binabalutan ng kanyang nucleus materials na mula sa perlas ang siya nagbabalot, ang ito ay magiging perlas. Kaya huwag niyo pong pabayaan ng mga perlas sa inyong mga buhay. At sinasabi ang syudad, ang langsangan ng syudad ay dalisay na ginto. Again, this is symbolic. Anumang syudad sa ganito pong kalaki, alam natin, ito'y malaking-malaki ay merong higit sa isang kalsada. Marami siyang kalsada, pero binagay dito ang kanyang lansangan ng syudad ay dalisay na ginto. So parang sinasabi sa atin ay isa lamang, so this is symbolic. So the street is symbolic. Because there's only one way. Ito pong sinisimbolo nito. There's only one way. Meron lang isang daan. And that's the way of, faith. Faith. Ito pong daan ng pananampalataya. The street was pure gold. Ito may dalisay na ginto. Kaya sabi po ni Pedro, kanyang sinabi, ng ating pananampalataya ay nasusubok sa pamagitan ng apoy. Higit na mas mahalaga kesa dalisay na ginto. So we know our faith is being tested and tested. It was tested every day in our lives. Hindi ba? Araw-araw nasusubok ang ating pananampalataya until it will be so pure that there is no impurities in it. Amen? Wala nang mga halo sa ating mga perlas nito o sa ginto nito na hinuhubog ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat
ang mga matutuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Verse 21 ang pa sinasabi, and I saw no temple in it. Ang syudad na ito ay kalaki-laki niya ay walang templo. Bakit po? What does that means? Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, the whole thing is a temple. Ang buong bagay nito ay isang templo. So, hindi na kailangan ng templo sa panahon ito dahil everyone, sinasabi sa Hebrews 8, shall know the Lord. Sa panahon ito, yung mga tao sa loob na ito, ng syudad na ito, every one of them shall know the Lord, from the strongest person in the kingdom to the weakest. Okay? Malalaman ng lahat at makikilala ang ating Panginoon. Ito po sinasabi sa Ephesians 4:11 na ang mga ministeryo ngayon nagmagalaw sa loob ng iglesia ay gumagawa hanggang we all come to the unity of the faith, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Bear with me mga dalaga, no? So, every member of God's elect, ang bawat member po ng pinili ng Diyos, will know Him. Kayo na nandito ngayon, you will know Him. Ngayon na hindi natin lubos na nakikilala, pero gagawa ang paraan ng Diyos na ating siyang makikilala. At ating siyang makikita, so that there is no more need of a priestly order. Para hindi na po kakailanganin mga sacerdote. Ang priestly order ay nangangailangan ng gusali, sanctuary, a priest ministry. Kapag hindi na nangangailangan ng guro, then there's no need of a building. Hindi na kailangan ng gusali. Kung ano pong purpose ng building, we gather here, we study, you are being taught. Kapag ang lahat ay nakikilala ng Panginoon, then we don't need any building anymore or any temple. Kaya sa loob ng bagong Jerusalem, there is no temple sapagkat ang lahat ay nakakakilala sa ating Diyos. Amen? Ang lahat na nakaunawa ay magsabi ng Amen. Kaya hindi na kailangan para sa Diyos na itago ang kanyang sarili. He is an open revelation. Alam po ninyo mga kaibigan, na naisin ko, higit pa sa 10 mga mansion, 1,000 mga mansion at kalangitan, ang bagay nito na tumayo at makita ang Panginoon na hayagan in an open revelation. Alam po ninyo, ito po isang kahangahangang bagay. No church, there will be no church within the holy city because it itself, ang syudad dito, is the church and the people who are part of it. Sila na ang iglesia. Kaya, it is beyond that we can imagine. Hindi po natin maabot ng ating imahinasyon ng bagay nito na inihanda ng Diyos. Living in the open presence of God with no temple. Nothing shielding you from God. Amen? Alam niyo po habang ginagawa ko ito ay lumulundag ang aking puso. Nothing shielding you from God. Ngayon pa lang ang mga tao, they will have a glimpse of God. Kahit sinag lamang, naglulundag na. Minsan po nagiging tendency marami akong revelation, marami akong vision sa iyo, lumalag ang ulo. Pero gayon pa man, how much more? How much more na living in the open presence of God with no temple? Ang gusto ko pong sabihin ay ganito, nandito ka, at sa harap mo mismo ang Diyos. Nakikita mo siya, lumalakad, nakaupo. An open manifestation. Oh God, sana po ipahayag dito ng Diyos sa atin. I want that more than anything else in this world. At alam po ninyo mga kaibigan at mga magulang, ito pang gusto talaga ng Diyos We are His creatures. Tayo kanyang mga nilikha. And He loves us. Mahal tayo ng Panginoon. And He doesn't want to be hidden. Ayaw niya na siya'y natatago, pero siya napipilitan ngayon dahil sa laman natin. We cannot contain the glory of God. Kung siya'y magmamanifest ngayon in our midst, literally, we will faint. Faint. Tayo po ay
we will collapse in the presence of God. He wants to be our Father. Siya nais na maging Ama, katulad ng our earthly Father. Ngayon, our earthly Father, they cannot give what we want. We don't feel the love that we long for them. But we have a Heavenly Father who longs to be a Father. Minsan, ipinagigila ng Diyos ang mga shortcomings ng mga Father. Somehow po, our Father, in spite of all their shortcomings, okay, mga Ama, marami po tayong mga pagkukulang. Kaya, individual po ang ating relasyon sa Diyos. Minsan, di pa tulad ng Diyos para tayo ay lumabis sa ating Ama na lalong nakakaunawa sa atin. Amen? So, don't condemn any people. Don't judge any people. Judge before the time, sinasabi. Even your own father. Gawin mong stepping stone ang bagay na yan para ikaw ay lalong makalapit sa iyong Ama na lalong nagmamalasakit sa iyo. He wants to be our Father. We are talking about God, the Father. We're talking about God, Father, Son, and the Holy Spirit in unopened revelation. Pinag-usapan natin ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Hayagan. Kaya gaya po na natin nasabi, nung last Sunday, hang on. Huwag po kayong bumitaw, okay? Rewards are so great. Ang gantimpala ay nagiging sa atin are tremendous. Don't quit. Huwag po kayong tumigil. Kahit ang hindi po mga magulang, hindi po magkasundo, nanatili kang mahalaga, ikaw ay manatiling tapat sa Diyos, at ang kanyang gagawin, aayusin niya sila, okay? Ang mahalaga ay manatiling tapat. Ngayon po, alam niyo po maraming mga kabataan, they rebel against their parents because dahil nakikita natin, di makasundo, they're still people. Ano pa kaya na they don't have Christ in them, kaya hindi nila naunawan ang mga purpose nito. But pray, abide, manatili ka sa Panginoon, hang on, don't quit. Sa iyong katapatan, you will save your parents. Amen? Kaya, we're in it. Mga kaibigan, nandito na po tayo. It's too late to back out. Hindi na po tayo pwedeng umatras. Gaya po na kinakaw sa mga kapatid. Sa oras na mapakinggan ko ang mga salita, pastors, tuwing Sunday, pag uwi ko, ina-apply na ng Panginoon. Ina-apply, napakabilis. Totoo po yun sapagkat ang Diyos ay nagmamadali. He wants these traits, these mga katangian ay makita sa ating mga buhay. Kailangan pumipigil sa pagdating ng ating Panginoon. Alam niyo po ang pumipigil sa pagbabalik ng Panginoon? Ang church. Not the spreading of the gospel. How can He return unless His bride is prepared? Hindi siya makakabalik hanggang hindi tayo nakahanda. Iniintay niya maabot ang maturity. Then when we have reached the maturity God wants us to reach, then the last trumpet will sound. Kayo ang pumipigil. At ako. Okay? Kaya, you're hooked. Nakasabi na kayo dyan. You're finished. You will not enjoy life without God. Itong last statement na ating iniwan. Praise God. Hallelujah. Kaya ikaw po ay matatakot sa lahat ng iyong gagawin dahil ang lawa po ng apoy ay tunay katulad po ng kalwalatian ng Diyos. Verse 22, there's no temple for the Lord God Almighty and the Lamb. There is no temple, sinasabi po. For the Lord God Almighty and the Lamb, wala pong templo para sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kordero. Pansinin po ninyo, kahit na ang Ama at ang Anak ay isa, alam po natin, no? Ang Ama at ang Anak ay isa, and yet sa kabila po nito, sa ating binasang talata, sila po'y maingat na parehong ipinakilala. Hindi ba? Maingat na parehong ipinakilala. When we become one in Christ, listen, kapag po tayo nakipag-isa kay Kristo, sa Diyos, we will lose our individuality, but never our uniqueness and our identity. Ito po'y mahalaga.
Kapag tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, ay ating mawawala yung ating individuality. Ano bang ibig sabihin yan? Ating mawawala yung the right to be you. Yung pong karapatan mo na maging ikaw, na nais mo para yung sarili, na hiwalay ang ating Panginoong Kristo. We have that prerogative as an individual. Meron tayong karapatan. Pero when you become one in Christ, kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, na gagawin mo ngayon, let's start when you open your heart, then, ang mangyayari po, you will lose, mawawala mo ang iyong pagiging individual, not your uniqueness. Hindi yung pagkakakilanlan mo, hindi yung identity mo, okay? Hindi yung pagiging kakaiba mo. God created in each one of us an unique individual. Meron kang kakaibang katangian, meron kang kakaibang kakatangian, meron kang identity, meron kang pagkakakilanlan, kung sino ka. You will never lose that, okay? Hindi mo mawawala yan. Actually, it will be enhanced. Yan po lalo mararagdagan when you become one with Christ. Hindi po naunawan? Okay. Kaya you will always be us. Ito mangyayari, tayo po laging magiging tayo. But we have lost that capacity to be alone. Ating mawawala yung kapasidad na maging isa. Hindi gaya noon. Gaya ng mga awit ng mga poet na sa worldly and secular realm, hindi ba inipromote ang pagiging individual? So, katulad po ng Diyos is forever one with Jesus. Siya po ay walang hanggang isa kay Kristo. Jesus cannot never be alone. Kailan po si Kristo hindi mo pwedeng maging mag-isa. Kung nasa ng Ama, nandun din siya. At ang sabi po doon ay marriage. Hindi mo pwedeng paghiwalayin sabagat sila ay ginawang isa. Kaya we are being brought into that oneness. Tayo ngayon na tumanggap kay Kristo ay dinadala sa pakikipag-isang ito. Kaya sabi ng ating Panginoon sa John 17, that they may be one as we are one. Na sila ay maging isa. Tinutukoy tayo. Katulad kung paano ang Ama at siya ay isa. At para ating magawa yon, we have to give up our right to be separate. Kailangan po natin isuko ang ating karapatan na mahiwalay, mga nag-iisa. Gusto kong maging ganito. Ito'y para sa akin lang. Gusto kong maging rock band singer. Okay? O etc. Nahiwalay sa Panginoon, then you are preserving your individuality. You are not being one with Christ. Remember, young people, that I will not. We will never enjoy this life, the life of the world. And if we live the life of the world, we shall die. Tayo ay mamamatay spiritually. So, isa po ito ay mahirap para sa atin. What are the two end products of redemption? Ano po yung dalawang bunga? Dalawang bunga ng ating katubusan. Ano yung dalawang bunga ng ating katubusan? Remember, nag-start kayo ng inyong katubusan noong tanggapin niyo si Kristo sa inyong puso. Pumasok kayo sa kanyang pagtutubo sa programa. At ang end products niyan ay ano? Image and union. Pakikipag-isa at lumago sa kanyang wanis. Ito pong end product ng ating katubusan. Araw-araw tinutubos tayo ng Panginoon. Inililigtas tayo. Hindi minsanan. Tinutubos ka sa paglalasing, tinutubos ka sa pagmumura, tinutubos ka sa mga demonyo, mga bagay na nasa atin. Okay? Nandiyan ba kayo? Oh God. So, ito pong end product ng redemption. So, God works to break down that individuality in favor of marriage and union. So, ang ginagawa po ngayon ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay, Kanya pong winawasak at isa yung karapatan. Iyan pong winawasak ng Panginoon pagiging makasarili mo Ang akakit mo, muta ka rin alawang kanto, o muta ka rin alawang grupo. Ang makikita mo lang yung sarili. Alam mo, pumasok ka sa isang kwento, bababa nga akong loob.
Mamaya, center of distraction ka na attraction. Ang ibig mo sabihin na ganito, yun ang binibreak ng Panginoon. Yung ako mo, yung pagiging individual mo. Kaya pinahintulot ang maraming mga bagay na ito para in exchange na ikaw ay lumago sa wangis at magipagpisan sa ating Panginoon Diyos. Alam kong nakaunaw ay magsabi ng amen. So, ang araw po ay dumarating na magiging imposible na taglayin natin ang ating mga sarili na hindi natin taglay si Jesus. And the Lamb, ang Diyos at ang Kordero. Sa kabila ng sa isa, but they were treated separately. Amen? Nandiyan ba kayo? So, ang tanong, are they separate, the Father and the Son? Sila ba'y maghiwalay? Absolutely. Yeah. Are they one? Absolutely also. And we are called into that loss of individuality. Ngayon po, tinatawagan tayo ng Diyos na ating mawala yung karapatan mo sa iyong sarili, sa iyong pagiging individual, at enhancement of uniqueness and identity. Doon tayo tinawag. Mawala ang ating pagiging individual at maragdagan, mapalaki ang ating pong pagiging kakaiba at ating pagkakailanlan. Conversely, paradoxically po, baliktad sa ating naasahan, the more we become united with God, listen, the more we become united with Christ and with God, kung lalo po tayo naging isa sa Diyos, the more clearly our identity is enhanced. Lalo pong laging maliwanag ang ating pong pagiging pagkakakilanlan kung sino ka. Lalong nararagdagan because, katulad po ni Jesus, hindi ba si Jesus ay mas maliwanag, mas naunawaan natin at mas nakikilala natin siya sa ating kaisipan ngayon kaysa 2 taon na nakakaraan? Hindi ba? Hindi ba? So, is more clearly defined now. Ang kanya pong lubos na pakikipag-isa sa Diyos, ang ating Panginoong Kristo, lalo naging pong lingkod o daan para maragdagan ang kanyang pagiging individual at lumiwanag kung sino siya. Amen? Sa kanyang lalong pakikipagpisan, lalong lumiwanag kung sino siya sa Diyos. Meron po kasi mga Kristiyano, ganito po, super humble. Pag ganito ang kanilang mga panalangin, oh, I want to be nothing. I want to be nothing. He is everything and I am nothing. Ako ay walang kwenta, ako ay walang kabuluhan. Siya lahat-lahat sa akin, ako ay walang kwenta. Yan po si Adan, naglalaro ng kanyang laro. When you become with Christ, lalo pong na-enhance yung identity and your uniqueness. Amen? Ano ba ang sinasabi ng talata? There's no church in it. Wala pong iglesia, templo sa loob ng syudad, for the Lord God Almighty and the Lamb. Imagine the Lamb. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. Why is the term Lamb so significant? Bakit po yung salitang Kordero ang siyang ginamit dito? Hindi mo napasin? Ba't ang Kordero ang siyang ginamit dito? Bakit mahalaga ang salitang ito? Kung inyo pong papasnin ang mga kordero, kayo ba nakakita ng tupa o kordero? Okay, sa picture nakakakita tayo, no? Dito po sa highway, meron po mga lambs diyan. Paghahari yata ni Lasadin. Minsan po pinagmamasdan ko mga tupang ito. So, kung inyo pong mapapansin mga tupa, the lamb, they are not warlike. Hindi ba? They are not exactly warlike. Hindi po sila eksaktong mandirigma. Most of them, kung yung babasin, they don't pout. Hindi ba? Ela pa magsimangot rin. Hindi po sila inggitero. Nandiyan ba kayo? Hindi po mahilig maggante. Ang tanong po, how do they get their way? Ang mga men, how do they get their way? Paano po nakukuha ang kanilang gusto? Kasi ngayon, mga babaeng asawa, may kanya-kanya mga teknik niya para makuha ang kanilang gusto.
O yung mga kapatid natin, para sa ngayon tayong lahat, how do they get their way? Okay? Sako, minsan sa pamagitan ng lamangan, sana po dito, okay? Wala dito, okay? Sa mga nag-attend. Alam niyo mga lambs, they are not so aggressive at all. Hindi ba? Ang mga lambs, they are not aggressive. Hindi po sila agresibo. Nandiyan ba kayo? Alam niyo po, let's stop here, being aggressive. Aggressiveness has a positive and a negative point. Ang pagiging agresibo po ay merong positibong puntos ito at may negatibong puntos ito. Alam niyo po, because of envy o inggit, ang maraming mga tao ay naghahari ang negatibong agresibo sa kanila. Halimbawa na lang po sa ating pag-araw-araw na buhay, sa pangangalakal, walang gulangan, walang lamangan. Alam niyo, meron tayong kapatid dito, siya po ay nasa pangangalakal. Para kumita ka hindi mo kailangan lamangan, hindi mo kailangan bantayan ng isang tao, anong kanyang ginagawa, alas 5 pa ng umaga, ay nandoon ka na. Binabantay mo kanyang kilos hanggang gabi. Para mahuli ka, baka mauli ka. Hindi po ganito. Hindi ganito ang isang land. Kapatid natin dito po umihingi siya ng payo. Yung suki niya ng kanyang kaibigan ay lumilipas sa kanya sapagat ayaw na niya sa kanya. Pero ayaw niyang tanggapin sapagat inaalala niya. Merong merong hindi siya after sa pera makukuha niya sa malaking halaga niyo. Yung relasyon nila. Minsan po sana dito walang masabing ganito, agresibo nga. Pero gumugulang ka naman. Nandiyan ba kayo? Kaya mga kaibigan, ingat sa mga relasyon. Ngayon pala kausap mo, mamaya pala ginagamit na yung pangalan. Alam niyo po walang ganito, okay? Walang ganito. Kasi po naranasan ko sa pamilya. Kilala mo kay Buck, gagamitan na play legume. Panutang na ako. So, sana maging agresibo tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Amen? Doon tayo maging agresibo. So, ang mga tuba po, hindi po sila katulad ng mga toro. Okay? Like the bulls. Minsan hinahabol ka, minsan hindi. So, of all the animals there are, the lamb is one of the least aggressive. Ang kordero. They're almost pathetic in their timidity. Sila po ay kalunos-lunot, kahabag-habag sa kanila pong pagkamayayin. Alam po natin ang katangian. They just beat around. They are almost helpless. Hindi po nila matulungan kanilang mga sarili. Ngayon, nakapagbibigay po ng interes sa atin ang bagay nito. Sa dami po ng mga hayop or animals sa buong mundo, ang ayop na kanyang diniin o in-emphasize ay ang, in winding up. In winding up things po. Ang Panginoong Diyos, naganap ang lahat ng mga bagay, okay? Pas naganap ang lahat ng mga bagay na kanyang mga plano at buhay sa sanglibutan ito, in winding up, ang makikita natin na ang ayop na kanyang ginamit ay kordero, the lamb. When it is all over, ang ating makikita ay ang kordero. Do you realize he could say, the Lord God Almighty and the lion? Di ba? Pwede sabihin, di ba? Ang Panginoong Diyos makapangyarihan sa lahat at ang leon, o the Lord God Almighty and the dog, the Lord God Almighty and the giraffe, but the Lord God Almighty and the lamb, at ang kordero. Kaya kapag ating mo titigan o titig na pagmamasdan ng kordero, ano pong sinasabi ito sa atin? Anong katangian na meron siya ang mga kordero? Ano pong katangian meron sila? Ano? Sunday school, di ba natin pinag-aaralan? They are meek, di ba? Meek, maamo, helpless. Misa hindi po nila matulungan ka lang mga sarili. Dependent. Nagdidepende sa iba. Marami po sa atin ay mga baboy. Ay, hindi po. Ang ibig ko sabihin ay kumakain ng baboy kaysa mga tupa. Mag-ingat po kayo, baka tayo malitsyon ngayon. Okay. Ano po sinasabi ng Diyos? Alam natin, ang Diyos ng Biblia, listen,
Alam natin ang Diyos ng Biblia, listen, alam po natin ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng digmaan. Siya po ay nagpapadala ng baha sa Norway, kanyang sinabi sa mga Hudyo, sa Lumang Tipan po ito, na patayin ang lahat ng buhay ng mga bagay sa Kanaan, maging sanggol at mga tao lahat. It has been blood and thunder. Ito pong Diyos ng Biblia. Sinasabi po sa Revelation, ang dugo ay aagos hanggang sa bibig ng mga kabayo for 200 miles na mangyayari sa Battle of Armageddon. Imagine, ang dugo ay aagos for 200 miles hanggang sa bibig ng mga kabayo. Subalit, when ito po, okay? Ito pong record sa Bible. Subalit, when it is finished, kapag natapos ng lahat ng mga bagay, what God wants is, kapag naganap ng lahat, anong gusto ng Diyos? Sinabi ko lang, a lamb, isang kordero, meekness, kaamuan, quietness, katahimikan. Kaya sinasabi ng Bible, a quiet and peaceable spirit is a precious thing in the kingdom of God. Okay? Kapayapaan, no more pushing. Hindi na siya na tinutulak ang sarili para siya ay magawa ng mga bagay nito. Kapayapaan, kaamuan, mabuting kalooban, goodwill, and helplessness. At ang Diyos, pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ito, kapag lahat ay nagiging tupan niya, ang maghahari ang Diyos sa ibabaw ng lahat ng mga bagay. Amen? Amen? Hindi po kayo excited eh. Si Jesus po ay meron siyang dakilang kalakasan. We know that. Subalit siya ay mahayag bilang kordero. Behold the slain lamb, sinasabi po. Sa Revelation, sinasabi, they cry out for the rock and mountains to cover them for looking at the Lamb. Sa panahon po ng Revelation, ito po malapit na maganap sa ating kapanahunan. Ang mga tao sisigaw mismo sa mga bundok, sisigaw sa mga bato, takpan niyo kami sa pasalita at takot na tignan ang mukha ng kordero. Dahil po, alam po ninyo mga kaibigan, ang pinakamasaklap na bagay sa sanglibutan ay titigan ang isang galit na kordero. Bakit po? Because he is out of character. He is out of character. Magugulat ang sanglibutan kapag kanilang nakita ang kordero. Kaya ang kanilang sigaw, hide us from the face of the Lamb. Itago niyo kami sa mukha ng kordero. Sapagat nasa kanyang puot ng kordero. Kaya ito pong parang na sinasabi ng Diyos sa atin, mga kaibigan, ito pong parang na sinasabi ng Diyos sa atin ngayon. Huwag po kayo maghimutok, okay, sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating mga kapitbahay, sa anuman, huwag kayo pong maghimutok. Ayaan mong ako ang kumilos, sabi po ng ating Panginoon. Ano po sinabi niya? Vengeance is mine. Ang paghihiganti ay sa akin. Nalipusta ka, huwag po kayo maghimutok. Vengeance is mine. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ano? You will be the lamb. Kayo maging kordero and I will be the anger. Ako magiging galit. Ako magiging pot para sa inyo. Vengeance is mine. Ang kanyang nasan, we will be the lamb. Amen? Nandiyan ba kayo? Kahit sino po sa atin ngayon, pwede nating taas ang ating mga kamay, we can shake our fist. Bakit hindi mo tinitigalan? Pwede mo sigawan ng mga tao. Bakit ganyan ka? Alam po ninyo, that's a sign of immaturity. Hindi ba? We can do that. We have that tendency sa ating mga buhay. We can bluster. Mga ngataw ka sa galit. God wants us to be lambs. Ang nais po ng Diyos tayo maging kordero. The Lord God Almighty and the Lamb. Verse 22. And there's no temple. Ano po? Sinasabi dito? Sabagat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang kordero ang siyang templo doon. Sila po ang templo doon sa bagong Jerusalem. They themselves, the God and the Lamb, are the church building. They are the temple. Sila ang mga lugar kung saan
ka pupunta at sumamba at sila'y wala sa isang gusali o simbahan. Sila po'y nandun parang lahat ay makakita sa kanila. Sila'y naglalakad, nakaupo doon sa loob ng syudad, an open manifestation. Verse 23. Ano sinasabi sa verse 23? At ang bayan ay hindi na nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya. Kaya and the city has no need of the sun. Kaya din syudad na po hindi na kailangan ang araw eh. It is interesting, hindi ba? Because magkakaroon po ng bagong kalangitan dito, a new sky. Ang syudad hindi na niya kailangan ang liwanag ng araw at ang buwan para tanglawan nito dahil ang kalwalati ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag. And its lamp is the Lamb. Amen? Ang syudad nito. And its lamp is the Lamb. Ang ilawan po ng syudad nito ay ang kordero. Just the Shekinah, okay? The glory of God, ang kalwalatian ng Diyos. Ang lumabas po sa tabernakulo ni Moses, na lumabas ng galing sa mercy seat, sa kabanal-banalang lugar, ang magbibigay ng liwanag sa buong syudad. Can you imagine the holiness of it? Ang kabanalan po ng syudad nito, the holiness of the holy city, the presence of God, ang presensya na po ng Diyos ay nandito, nothing unclean, wala pong marumi, at ang syudad po ito ay surrounded with wall. Okay? Ang syudad po ay napapaligiran ng mga pader, at sa labas po ng syudad, there will be the nations of the earth. Listen, hindi lahat na tumanggap kay Kristo ay na makakapasok sa syudad na ito. At sa labas ng syudad, may mga pader na kapalibot dito. At sa labas ng syudad ay mga bansa ng sanglibutan. Listen, this is very important po, okay? This will change your spiritual life. Listen. Atin itong mababasa sa Isaiah chapter 60. Let's open our Bible in Isaiah chapter 60. Hindi po natin tatalakayin verse by verse ang chapter nito. We will just glance at Isaiah chapter 60. It is interesting na napakaganda po na tignan nito. We're talking about the light of the holy city. Sa verse 4 or verse 3, sinasabi, ano po sinasabi? Ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Imagine, ano pong kaningningan nito? Ang mga hari at mga bansa ay lalapit sa iyong sikat. Sino pong siya? Sino? Ang tinutukoy dito ang tinutukoy dito ang church. Lalapit sila sa iyo, hindi po individual to. Okay? It talks about the church. Nandiyan po kayo? Amen? Are you still there? Di takla pa rin mga gibat. So when it will happen to you, yung pong you referring to the church, and it's also talking about the nations of the earth, pinag-usapan din po ang mga bansa sa libutan, kung paano po sila tutugon sa iglesia. Ilan po ang nakaalala sa sinabi ni Jesus, na kanya sinabi po sa John 17:21, that they may be one, that the world may believe. Hindi ba sinabi ito ng ating Panginoon? Na sila ay maging isa, referring sa atin, para ang sanglibutan ay maniwala sila. Kaya sa puntong ito, ang sanglibutan ay maniniwala na. This is the world believing. Nandiyan ba kayo? This is the world believing sapagkat we are in God. Alright. Ito po ang sanglibutan, naniniwala siya dito. Naniniwala siya na speaking of the church to God's Israel, of which we were brought in through Christ. Okay? Verse 4, sabi niya, verse 4, imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nangagpitisan, sila ay nagsisiparoon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa mga malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Imagine this. Hallelujah. Dahil sa liwanag na yon, lift up your eyes round about you. They all gather together. They come to you. Sila po lumalapit sa inyo.
Your sons will come afar. Your daughter. Ano bang sabihin nito sa atin? It means exactly what it says. Ang mga bansa, dala-dala ang kanilang mga anak, mga sanggol, lalapit. Nandiyan ba kayo? Sa panahon ito nagaganap sa bansang Israel, susang bababa ang bagong Jerusalem. This is what we were made for. Ito pong dahilan kaya nilikha kayo ng Diyos, maging perlas kayo, maging ginto kayo sa kanyang wangis. Sa panahon ito, nandiyan ba kayo? Para magningning ang kalwalati ng Diyos. Kaya, sila lalapit, hawak-hawak ang kanilang mga maliliit, at kanilang pong sasabihin, bless my children! Bless me! We can see God in you! You were shining! They will say this literally. Amen? Nasa iyong Panginoon. Kumikinang ka, nagliliwanag ka, ang Diyos ay sumasabi, pagpalain mo ko. These are the nations. These are the inheritance of the Lord. This is wonderful. God comes to the earth at nandun ka para tanggapin sila. This will happen to you, mga kaibigan. Ito higit pa sa sanglibutan, ito higit pa sa mga mansion, ito higit pa sa mga kalangitan. People are in our inheritance. Amen? This will happen to you if you don't quit. It will take place. This is reality. Verse 5. Thus you will see and be radiant in your heart. Your heart will thrill and rejoice because the abundance of the sea. Ito sinasabi. Makagayon ikaw ay makakita at maliliwanagan ka. At ang iyong puso ay titibok at lalaki sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo. Imagine, ang kasaganaan ng dagat ay babalik sa iyo. Listen, kapag binanggit po ang dagat dito, we're not talking about jellyfish, horsefish, or meron palang horsefish, seahorse. Andiyan ba kayo? We're not talking about shark. Sea in the Bible represents what? People, mankind. Ang karagatan po sa Bible ay kumakatawan sa sangkatauhan. Nandiyan ba kayo? So, ang kanilang sinasabi, sila ay darating lalapit sa inyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, sana po makuha niyo mga bagay nito. Wala na pong karagatan sa bagong kapanahunan. In the new age, wala na pong karagatan. Dahil ito po, malaking bilang ng mga taong ito ay makikilala mo ang bawat isa sa kanila ay tumanggap kay Kristo sa ilang sukat in a certain measure. Okay? In a certain measure, kaya sinasabi 30-fold, 40-fold. Subalit sa panahon yun, wala nang matatangay sa mga pagkikait ng mga demonyo. The sea will be converted. Ang buong karagatan nito, the mass of people, sila po ay makakonverte sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sila lalapit. Kaya dito, sila ay taglay nila 30% of Christ. 30-fold, 40-fold. Amen? In a measure. Verse 5, ang kayamanan ng mga bansa ay dating sa iyo. Sino po sa iyo? To the church. Multitudes. Verse 6, tingnan po ninyo. Tatakpan ka ng karamihan ng mga kamelyo, ng mga dromedaryo sa Madian at sa Epa. Look at the nations na kanila pong pinili dito. Look at the nations. Madian at sa Epa. Alam ba natin kung saan po nanggaling ang dalawang bansang ito? Madian ang Epa. Abraham's second wife. Nanggaling ang mga bansang ito kay Abraham. Pangalawang asawa po ni Abraham kay Keturah. See, the first wife brought forth, ang una po sino pong unang asawa ni Abraham? Si Sarah. Ang kanyang sinilang ay si Isaac. So it brought the church. The second wife brought the nations of the earth. So, ito po ang araw na ang mga bansa sa sanglibutan ay darating concerning the church. She shall possess the gates of her enemies. And in the 6 sinasabi, the nations will be blessed. Verse 6, at lahat mula kay Seba ay darating din mula kay Abraham hanggang kay Keturah.
magdadala ng ginto at kamanyang. Think of it, verse 7. Ano po sinasabi dito? Kung nagmamadali na, lahat ng kawan sa sidar ay mapipisan sa iyo. Imagine, sa inyo pong palagay, do you know where cedar comes from? Right? Lebanon and Ishmael. Si Ishmael po ay anak ni Abraham kay Hagar. See? Verse 7. Ang lalaking tupa sa Nebaioth. Do you know where Nebaioth was? The first son of Ishmael. Ang unang anak ni Ishmael, ang mga ito po ay mga tribo. Kaya ang sinasabi ng Diyos sa pamagitan po ng Espiritu Santo, ngayon ang church ay naitaas na. The church is exalted. Ngayon ang church ay puspos na ng Espiritu Santo. Kaya lahat ng mga tao ay lahat po ng tao naging antagonistic, okay? Meron po mga tao ngayon ay naging antagonistic. Yung mga sumasalungat, pero wala naman itong nagawa. Kahit na mga hindi po dumadalo ng church ay darating sa panahon yun. Sila po lalapit sa iyo. Sila ililigtas ng Diyos. Hindi po ito ang mga napahamak na bansa, okay? Hindi po ito napahamak. Hindi po ito mga bansang napahamak na mga tao. But, saved people, they're coming. Pagkatapos po nang mabagay nito, matutupad po ang salita ng Panginoon that the world may believe, that they may be one, that the world may believe. The nation will come over the place to Jerusalem to bless by the Lord's people. Amen? Lahat ng mga tao ay pupunta sa Jerusalem para sila ay pagpalain ng bayan ng Diyos. Hallelujah. So we are despised now. Listen, kasalukuyan we are being despised. Tayo po ay inahamak, minamata, refused. Tayo po ay kukunti, a despised remnant. The day will come, ang araw po'y dumarating, now they call us crazy. Maraming sabi, tinatawag tayo mga may diferensya. Some of us in the future will be submitted to psychiatric institution. Subtle, demonic thing will be applied on us in the Great Tribulation. At kailangan natin panatilihin ang ganitong kaisipan, hindi magtatapos ng ganito. Okay? Hindi magtatapos ng ganito. Matatapos po ang lahat ng bagay sa sanglibutan. Lahat ng mga problema sa sanglibutan ito. Ang lahat ay mapupuspos ng Diyos. Amen? Lahat ay mapupuspos ng Diyos. And all the people of the earth bringing their sons and daughters to be blessed. To be blessed. Hallelujah. To be blessed. Are you part of those remnants? Kami bahagi ng mga taong ito na nilalabing, tinatabi ng Panginoon, hindi nakikilala, puno ng problema sa tahanan at buhay. But in spite of all these things, ikaw ay nagtatagumpay. Amen? Ang liwanag ng banal na syudad ay magniningning. Hallelujah. Tayo po natin manalangin. Hallelujah. Shall we stand, please? Tayo po natin tumayo. Jesus, Son of God, you are worthy to be praised. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. Panginoon, maraming mga bagay na ipinahayag mo. Ang mga katangian ng ibabayang pakakasalan ng bawat isa sa amin. At ang hinaharap, the future. Sinabi mo ang hinaharap para Panginoon, ito po ay aming mapaghandaan. Marami sa aming Panginoon ay nagiging complacent. Nagiging kontento sa aming kalagayan. We are preserving our individuality. Aming pinanatiling aming pagiging individual. Yung karapatan namin para sa aming mga sarili. Panginoon, patawarin niyo po kami. Kumilos ka sa aming mga buhay. Kumilos ka, biyakin mo, wasakin mo ang pagiging individual namin. Para Panginoon, ma-enhance ang aming pagiging kakaiba, Panginoon, at aming pagkakakilanlan.
Maraming mga bagay minsan, Panginoon, mga ipinahayag mo na hindi naunawaan, lalo po ng mga kabataan nandito. Ang mga kabataan nandito, Panginoon, may kanya-kanya mga problema sa bahay, sa kanilang personal na buhay. Ipinapahayag mo na, Panginoon, sa kanila ang hinaharap. Ang panukala mo, ang nais mo para sa amin. Ang aking dalangin, Panginoon, na huwag ayan ang mga kabataan na ito ay malulong sa masamang bisyo, sa masamang barkada. Ang aming mga anak, mapalayo sa iyo, Panginoon, dahil mo silang palapit sa iyo. Huwag mo nang hayanin sila pa'y tikman pa ang sanglibutan. Tikman ang at maagit sa kanilingan ng kasalanan at ng demonyo. Ang dulot nito ay kasawian, kabiguan, mawalay sa iyo at kapahamakan. Panginoon, hipuin mo ang aming mga anak, ang aming mga kabataan sa church na ito, O Diyos, na sila ay magpunyagi, Panginoon, na makilala ka. Kaya di po ang basa sa amin na may kulang na. Lord, your kingdom is coming. Your kingdom is coming, Lord. The kingdom of God is at hand. Malapit ka na dumating, Panginoon, yung ating kaharian. We praise you, Lord, for your kingdom. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kaharian. When all the people, Lord, in all nations and creed, Lord, oh God, they will come to you. They will come to you, Lord, to be blessed by your Lord's people. Son of God, we thank you for the kingdom, for your kingdom. God and the Lamb, we praise you, Lord. We worship you. God and the Lamb, we worship you. We give our life to you, Lord. Jesus. Lord, we praise you for everyone in this place, Lord. We thank you, Lord, for the trials that they had today. We thank you, Father. We thank you, Lord. We praise you for them. We thank you, Lord, for the pearl. We thank you, Lord, for the pearl that are being created, Lord. We thank you, Lord. Salamat po sa mga perlas na nalikha ngayon. We thank you for the ornamental stones that are being secured on the foundation, Lord. Hallelujah! Sinabi po ni Pablo, gold and silver and precious stones receive the rewards in the day of the Lord. Oh God, inikhain mo ito sa aming mga buhay ngayon. Lord, build a foundation, Lord, in our hearts and lives. At sa mga pundasyon ito, Panginoon, ilagay mo mga palamuti, Panginoon. We worship you, Lord. Hallelujah! Raise those hands and worship Him. Surrender your life to Him now, so that He can move and work in you. Surrender your life to Him. Hallelujah! Hallelujah! We love you, our God. We love you, our God. Lord, ang siyudad ng Angeles ay nagdidiwang, Panginoon, na kanyang kapistan, but sa siyudad na ito, Panginoon, we will feast on your presence, Lord. We will feast on your presence, Lord. That is our portion, our Father God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We love you, Jesus. Kiyaremos Sunday, kiyaralamasa. Iyaralababos Sunday, kiyarebabose. Iyaralababos Sunday, yararemosa. We love you, Lord. Thank you for changing us. Thank you for changing us. Iyaralababose, yararemosa. Iyaralababos Sunday, yararemosa. I love you.